And to help us to make sense, if ever may sense, ang mga developments na ito, we're joined tonight by former Akbayan representative and UP Law professor. Ongoing pa ba? Ongoing. Ongoing pa, of course. UP Law professor, Attorney Barry. I don't care about your 5-year-old feelings, Gutierrez. Hi, Lord. Congratulations sa iyong podcast. Salamat. Mhm. Ilan ang followers ninyo? Almost 50,000. 50,000. Yeah. Wow. 37 episodes. Yes. At least doon nasasabi mo yung mga hindi mo masabi-sabi sa ibang mga programa. Oo nga, it's so liberating. Di ba? Okay, interesting episode ninyo, yung latest, the one with Erin Tanyada, Congressman Erin Tanyada, na mamaya mag-touch on tayo doon. Pero, okay, parang basing doon sa huling bahagi ng inyong podcast, hindi ka pa rin sigurado. Meron pa rin, kasi they still recognize as Alan Peter Cayetano as Senate President, di ba? Hindi na. Hindi na ba? Yung kanilang official position ngayon is that when they met on Wednesday with a quorum of 12 and they moved to declare all seats vacant, that included yung posisyon ni Alan Peter Cayetano. But because under the Constitution, merong rule under Article 6, Section 16, Paragraph 1, that you needed a majority of all members to elect a Senate President, they could not install a new one dahil wala silang 13 votes. Pero, ang sinasabi nila, bakante na yung pwesto, kaya acting si yung inelect nilang Senate President pro tempore, si Senator Win Gatchalian. Pero ang weird lang ng 13 eh. Di ba? Eh, wala naman sinasabi, may sinasabi bang 13 doon sa, wala naman, di ba? Wala. Wala. Mhm. Wala. So parang, okay, binasa ko yung Cavellino versus Cuenco. Pinagtsagaan mo, ha? Pati yung Spanish, binasa ko. Wow! Naintindi ko. Yun lang Okay. naintindihan ko. Wow! And yung Spanish na yun, hindi si Avellino, pero yung pagsalita niya ng Spanish, yung mistranslation yun is what cost him yung that canard about what are we in power for? Yes. Tragically, Tama. mistranslated ng isang Manila Chronicle reporter. So he did not say what are we in power for? Hindi sa ganong context. Okay. Oo. Okay. Kumbaga, medyo mahaba yung parang sa lahat ng mga nangyayaring ito, wala, parang napaka-powerless sa atin. Para kay pa nasa pwesto tayo, but it was said kasi in Spanish. Okay. Sa isang LP caucus. Okay. Oo. Tapos, hindi raw magaling mag-Spanish yung reporter. Okay. Kaya, ng Manila Chronicle, na pag-aari ni Senator Fernando Lopez. Okay. Oo, so alam mo na yan. Anyway, okay, Barry. Itong nangyayari for the past few days, may mga cynical na sinasabi, bakit ganito ang politika natin? Pero may magsasabi rin na, this is democracy in action. Yeah. Kung walang ganito, mas matakot daw tayo lalo. Kasi ibig sabihin, isa lang kumukumpas. Yeah. O masyado na bang rock and roll itong mga nangyayari? Well, sa totoo lang, I don't think these are normal events. Diba? Since 1987, we have had the restored Senate diba? Under the 87 Constitution. Hindi tayo nakakita ever ng ganitong level ng instability doon sa leadership. And even if sabihin natin may precedent for declaring a quorum of 12, never nangyari yan in a very, very closely contested majority-minority fight na tulad ng nangyari dito. So, while I agree na, this is still democracy working, hindi man sila lumalabas doon sa pader ng institusyon nila eh. Di ba, butuhan pa rin naman ang nangyari. Ang debate nga, quorum ba yun o hindi? Sabihin, nandun pa rin yung usapan. Hindi pa rin umaabot sa nasusuntukan na lang sila sa floor o something more extreme. Papunta na ron. Pero at least, messy as it is, ang nangyari pa rin ay nakakuha ng majority of 12, nagkaroon ng pagkapalit ng liderato, and they're actually respectful enough to say na, alam naman namin hindi pa kami pwede maglagay ng kapalit, sinasabi lang namin, tanggal na si Alan Peter Cayetano. So pansamantala, si Win Gatchalian muna ang magiging acting president. So actually, meron pang konting pagrespeto doon sa ganong mga patakaran. Oo, pero yung mga ito mga walang masyadong katiyakan sa ating konstitusyon, among many other things, sinasabi niya, because yung mga nag-frame daw expect everyone to behave That's true. like gentlemen, parang kumbaga na
Siguro inisip na wala naman siguro magpupumilit na wala naman siguro ganong kakapal ang mukha na papatakbuhin yung mga anak nila sa mga ganyan. Feeling ko yan naman ang weakness. Hello? Yan naman ang weakness ng every constitution. Di ba? And not as ours. Nangyayari din sa US ngayon yan. Ay, Di ba? Na yung original framers, tayo, mas recent, 1986, could not imagine na mauupo ever sa mga posisyon na ito, Senado, Kongreso, even Malacanang, or even Supreme Court, would be people na sobrang mag-o-off preservation. Diba? May expectations pa rin ng tulad natin yan ng mga taong yan eh. Oo. And fundamentally, ano naman tayo, sumusunod, rule followers tayo eh. let's not treat them like children. Exactly. Yung pala. So, yun nga. Ngayon, nakikita natin na hindi pala valid assumption yun for all times. Dapat linawin mo. Ang ibig sabihin ng forthwith, mga hayop kayo ay... Immediately. Oo. Walang stretch. Pero at this point pa, do you think kailangan na ng intervention ng Supreme Court? May mga nagsabi na, wag. Ako, personally, I don't think dapat pumasok ang Supreme Court sa usapang ito. Kasi, eto, personally, this is the classic definition of yung tinatawag nating political question na historically, hindi pinapakailaman ng Supreme Court. Let the political branches resolve yung mga ganyang mga matters within their own spheres. Ito, eksakto yun eh. Komposisyon ito ng leadership ng Senado. So ako, the best way to do it, and even in Abilino, di ba, yung majority of 6 doon, yun na naging posisyon. Ayaw na naming galawin yan, kaya among sila ang mag-resolve. Gusto ko yung, okay, as co-equal branch, wala kami pakialam dyan, pero ang dami sinabi. Di ba? Pero 4 lang yun out of the 6. Ang dami opinion. Ang dami opinion. Mas mahaba pa doon sa... Alam mo naman ng mga justice eh, di ba? Parang mahilig na mag-pontificate eh, sa mga bagay-bagay. Sana merong magsulat about it. Pero mababasa ko sa decision yung nagkabarilan pa sa labas. Sa labas, tama. O may nagsisigawan habang speech itanyada, etc., etc. Napakakulay. Actually, natuwa nga ako na meron palang ganung drama din nung panahon Diba? na yun. Kasi parang pag iniisip mo yung mga panahon nila, Lorenzo Tanyada, nila Cuengo, parang boring yan. Oo, hindi homogeneous. Hindi pala, Hindi homogeneous sa excitement. mga Senado noon. For every tanyada, you have... Nga. Yeah. Pero actually, historically, di ba, yung sa parity rights amendment sa House, di ba, yung mga Yeah. sinuspend yung mga members ng Ay, nako. Democratic Alliance. Oo, pinatanggal ni Rojas. Ang kwento doon, may mga umalis, pagbalik, may mga baril na eh. sa session. So, ibig sabihin, medyo, hindi naman totoo lang, history is all just bland and marami ng excitement. Parang hindi sinulat yan ni Okay, so, at this point, ang Supreme Court, wala muna, hindi dapat ipasok. Ako tingin ko. And mukhang ang current status ko between the two factions sa Senate, walang interesado magpunta sa Supreme Court. Parehong mukhang walang gusto mong akyat among both of them. Kasi ina-expect ko, kung may mag-aakyat dyan, grupo ni Alan Peter Cayetano, kasi sila yung natalo eh. Pero kung co-warranto daw, lumalabas, parang nire-recognize mo na yung authority nung gusto mong ipa-co-warranto. Parang ganon? Yeah, may ganon to a certain extent. Pero pwede kasi nilang mag-file certiorari lang eh. Claiming na grave abuse yung nangyari and therefore asking the Supreme Court to intervene. Pero mukhang meron din silang hesitation at this point. And obviously, kahit na wala pa yung Supreme Court, madami ng IBP nagsalita na yung nag-release kahapon yung mga law deans ng iba't ibang mga eskwelahan. Ang posisyon din nila, it should be allowed to proceed as is. Recognize dapat yung quorum and all that. So, Pati isang framer. Yeah. Oo. So- Pero kokontra pa rin dyan yung... siyempre. Although ako, compared sa mga ibang debate na na-experience natin about legal Mas issues malinaw na passes, parang mas merong malinaw na consensus dito. Napakaliit na nung mga tao nagsasabing mali yung nangyari. Harry Roque, for example. Tindi, no? Diba? Framer na yung nagsabi. Oo. Pero yung mga iba, mukhang even mainstream groups like IBP, diba? Parang mukhang mas malinaw yung Mas consensus papakinggan dito. dapat natin yun kahit papano. Tingin ko. Kahit pa, naniniwala pa kasi ako na kahit paano meron pa ring expertise eh. Na kailangan bigyan ng konting pruweba kumpara sa hindi. Kinakabahan ka ba or feeling mo meron pa rin mga posibleng mga aikido tricks para ma-derail kung ang end goal daw ay to derail the impeachment trial? Well, meron pa rin namang 10 votes at least for now, yung grupo ni Alan Peter Cayetano. So kung ang agenda talaga nila dito manggulo,
there are still a number of things procedurally na pwede nilang gawin to question yung anong yun. Baka ano yung 2026 version ng remand? Exactly, di ba? Yun yun. Anyway, kung titingnan mo yung final ni Sara Duterte na answer, it was essentially a motion to dismiss, which mirrors yung naging strategy ni former Chief Justice Corona. Na hindi siya kaagad na dinideny nila, no? motion to Doon kami dismiss. nagkanon. Diba? Yun yun. Nagkaroon pa ng habang debate doon kay Justice Cuevas na abogado ni Corona at saka si Joker Arroyo of all people. Di ba? Ganda nun. Tapos after 1 week, nagpakita si Miriam, hinanapan yung prosecution ng listahan ng mga ebidensya at mga witness. Exactly. Kamot ulo. Okay, pero ano ang magiging... Okay, years from now, kung nagtuturo ka pa rin sa UP, Okay. paano mo ituturo sa klase mo itong mga nangyaring ito? Ituturo ko yan in the context in which yung historically, the Supreme Court has actually interpreted yung concept ng quorum. Okay. At sa akin, it starts with Abilino, obviously. But also in subsequent na mga ginawa ng Senate mismo, as a matter of practicality, to compute quorum, nila binibilang yung mga outside of the Senate's jurisdiction. Pinaka-recent yung 2015 session na si former President 17, Drilon. 12. Oo, di ba na may 4 na abroad, may 3 nakakulong, nakakatawa nga. 3 are in detention, di ba? Si Sexy, si Tanda, tsaka si Pogi. Okay. So, 17 na lang. So, sa 17, 12, di quorum na. Na which I think is, yun naman talaga yung ever since sa sinusunod na na rule. Because it's a practical rule. Ang hirap sa internet, may mga resibo, no? Oo di ba? The internet is forever. Oo. So, Ang problema din, ang hirap din sa internet, ang daming abogado. Kahit na hindi naman nabasa yung... para kasi Marcoleta, sakit mo magsalita. Diba? Hindi ko naman sinasabi Sorry. na wala silang karapatan magsalita. Pero sinasabi ko na, kung magsasalita ka, magbasa ka naman ng konti. Tumayo ba balahibo mo nung narinig mo yun? Yung kay Marcoleta. Oo, lalo na galing kay Marcoleta. Para naman kagaling-galingan niya, di ba? Ang mga opinion po ni Ibarra Gutierrez ay kanya lamang. Natawa ako, immediately after that, parang nabara siya ni Tito Sen dun sa procedure. Na magugulat ka. Alam na, parliamentary rules, alam ni Tito Hindi Sen. naman ako magugulat doon. Ang tagal na niyan senador. Dapat lang. Di ba? Naging majority leader na siya, naging Senate President. So, talagang, ako tingin ko, in terms of kaalaman sa rules ng Senate, magaling talaga si Tito Soto. At historical trivia, lolo niya, si Vicente Soto, Yes. yung isang nasa ospital Absent, noong tama. 1949. Tama. Ano yun? Sikat na abogado yun. Bago na elect na senador. At i-google ninyo yung photograph ni Vicente Soto. Siya lang yung naka-trench coat at may sigarilyo dito. Ang galing. Sabi ko, senador ako, magpapapicture ako ng ganyan. Alright. Sa Blue Ribbon Committee, kung ako ang Senate empleyado, kung empleyado ka ng Senado body, sino ang susundan mo? Practical matter, si Win Gatchalian. Bakit? Kasi siya nag-recognize na Malacanang ang budget i-release ng DBM di ba? So sa dulo, sino ba ang susundin natin dito? Hindi ba yung nag-recognize ng mga eventually magpapasahod sa atin? Di ba? Ako, ganun kasimple. Pero yung isa, nagdadasal sa Panginoon. Oo, pero Quote scriptures. yung reward kasi na pinapangako ni Alan Peter Cayetano sa susunod pa sa kabilang buhay pa yan Tagal pa yan, ano? Kailangan ko nang makapagpakain ng pamilya ko ngayon Bago tayo pumunta sa babaeng kinukulit ninyo doon sa Kabikulan for 2028. Naku! Na sinasabi ng ang ating Oracle of Dapitan na si Rodal Diamas. Naku! Na mag-abang kayo ng Oktubre. Okay. Bago tayo pumunta dyan, kamo mukhang noon pa lang ng kolehiyo ay hindi malayo kay Alan Peter Cayetano yung gantong klaseng sabihin natin na behavior. Yung kanyang tatag ng, gusto ko maging diplomatic, tatag ng tibay ng damdamin. Na-enjoy ko yung pinapanood kang naghahanap ng salitang tama Kasi yung pinakamadali, baka alam mo na, kasi you were a freshman Yes, in I UP. was. Okay, tapos
may rally noon. September 17, 1990. Naalala ko pa very clearly. Okay. Anong mobilisasyon naman ito? Bases. Basis. Kasi ito na yung pa-expire Ayun. ang basis agreement. So halos linggo-linggo may rally sa may US Embassy para iprotesta, di ba? Yung pananatili ng US bases dito. Siyempre, freshman ako sa UP. Siyempre. Yun ang mga unang-una mong sasalihan, di ba? Yun. Naalala ko. Nagka-vision lang ako. Paano kung si Alan Peter Cayetano, yung Senate President ng basis? Naalala ko pa yun, si Hubito Salonga Mismo. Momoto, di ba? At nandun yung old man Tanyada. Tama. Tumayo. Speaking of Tanyada, nandun din yung isang Tanyada sa rally na yon. Tama. Okay. Tapos a certain Alan Peter Cayetano na estudyante pa ng UP noon ay isa raw sa mga inaresto. Hindi lang sa estudyante ng UP, to be clear, member siya ng student council. noong Member ng panahon student yun. council. Newly elected sila nun. Okay. So he was a university councilor sa Diliman. I love this story. Pero, okay. So, normally, pag mahuhuli ka ay, kilala ko si Tulfo ngayon. Pero sa kaso ni Alan Peter Cayetano, sinabi niya ay, kilala mo ba ang tatay ko? Tatay ko, yeah. In short, hindi siya hinuli. Yes. Yun ang ano nun. Kalat na kalat yung balitang yun. Actually, ipak, lumabas pa yan sa Kulidjan. Pero pinakamaganda dyan, may mga kasama siya, iniwan niya. Yes. Oo. Madami na kulong dun. Marami na kulong. Oo. Oo. Kung senador ang tatay mo, baka pwedeng matulungan na yung mga tropa na nakakulong na they're just expressing their rights. Tama. Okay. Pero may isang Tanyada na dinampot sa isang van na medyo nakakatakot ang mga panahon na yun. Pre-Jonas Burgos. Pag hinila ka ng van ng mga naka-civilian na uniform, plain clothes. Plain clothes. Plain Oo. clothes. Dinala raw sa presinto, binuking, na-book, tapos tatay, pangalan, Occupation. occupation. Oo. Alangan Nagpipika ng form. alangan naman sabihin mong mekaniko. Hindi. Senador ang tatay niya nun. Oo. Si Wigberto Tanyada. Si Senator Bobby. Oo. Tapos, medyo nag-iba daw yung demeanor ng mga polis. Oo. Pero hindi naman siya agad pinalabas. Pinayagan siyang tumawag. Pero karapatan naman ng sino yun na naaresto na tumawag. Well, sa totoo, sa ilalim ng Philippine law, walang ganun. Wala ba? Wala ba? Wala tayong rights So, sa mga pelikula lang pala ng Sa Hollywood US, I guess, meron. Pero Okay. dito, wala tayong So, ganun. privilege pa yung tumawag Walang sa ganun phone. clear Okay. na rule. Alright, so tumawag siya. Ang Tay, kunyari ikaw si Senator Tanyada. Tay, hindi po ako makakauwi agad. Ikaw si Senator. Bakit? Anong nangyari? Inaresto po ako eh. Natawa. Tumawa po ni tatay. Natawa daw eh. Tapos, alam mo naman na under the 1987 Constitution, hindi na ako pwede mag-practice ng pagiging abogado, di ba? Hindi ba pwedeng tawagan niyo yung polis, sabihin niyo ako si ganyan, senador. Diba? Pero para sa akin, natuwa ako doon dahil both on the level nung anak, si Kong Erin, hindi pa siya Kong Erin nun, si Erin Tanyada lang siya nun, law student. At yung tatay niyang senador, si Senator Bobby Tanyada. Hindi ginamit. Hindi man lang naisip. Hindi diba? naisip, oo. Na, di ba, gagamitin ko ang posisyon ko para ilabas ka. Oo. Anak, sorry kasi ayon sa batas, hindi ako pwede mag-practice as As your lawyer. your lawyer. Wala man lang, tawagan mo si Ninong mo. Wala. Walang ganun. O kaya, diyan ka lang. Tatawagan ko ang direktor ng pulis. Di ba? Alam mo ba yun? 1990, may Senador Cayetano na ba noon? Parang wala pa. Wala pa yata. Oo. Wala pa yata. Pero may utang yun kay Juan Ponce Enrile. Nakahoy. Pero ba? Di ba? Hindi mo napanood yun? Ano yun? Ipo-forward ko sa iyo Sige nga. yung enkwentro na yon. Oh, Pero may law firm sila noon na malaki. may law firm. Oh, At mukhang ang sa kwento, at least mo narinig ko, nagpadala ng isang pulutong ng mga abogado. Ayun naman pala. Yun yung ano doon. teka, yung Cayetano. Oo. Kalokitan niya. Hindi. So yung Tanyada boy spent the next how many hours? 16 16. hours. Hindi iniwan yung mga kasama. Hindi iniwan yung mga kasama. Oo.
So ang mga leksyon dito ay sa lahat ng nakikialay kay Cayetano, Mag-ingat kayo, baka mamaya, pag nagkalaglaga na, kayo maiwan. Diba? Ano naman yan eh. At tingin ko, yan ang isa sa mga nakaramdaman baka ni Senator Bato de la Rosa. feeling mo? After na patawag siya doon, pinangakuan siya na protektahan siya, ano nangyari yan? At large, nagtatago. Burger King. Fugitive from justice. Oo nga, no? Diba? Medyo... Interesting times in the Chinese sense of the word. Okay, Oo nga. so kinukulit ako dito. Sinabi mo dati, the chances of Mayor Leni Robredo running for president in 2028 are close to zero, zilch, kaput. Hanggang ngayon ba sa mga nangyayari ngayon, wala siya nakikitang... To be clear, matagal na kami hindi nag-uusap ni Mayor Lenny about this particular thing specifically. Mga ilang linggo na rin. Diba? Pero ako, sa haba ng pagkasamahan namin, meron ako isang simpleng rule na sinusunod eh. Pag sinisikap namin i-divine ng kanyang mga intensyon. At ito lang yon. Kung ano sinabi niya, maniwala tayo. Huwag na kayong makulit. Huwag nyo na pagunahan. Sinabi na niya several times. Hindi lang niya sinabi yan minsan, hindi niya sinabing 2 beses. Feeling ko nga, nung huli niyang sinabi publicly, meron ng konting pikon eh. Di ba? Yung kayo lang naman ayaw maniwala eh. Di ba? Halos ganun eh. Di ba? Pero this is not to say na hindi posibleng magbago ang kanyang isip. In fact, nangyari naman yan yung 2021. Di ba? Na eventually, dahil sa kombinasyon ng mga pangyayari, nagdesisyon siya na, sige, tutuloy ako. Na kailangan kasing mayroong tumindig dito sa puntong ito. Pero, that said, iba din yung sitwasyon ngayon eh. So, tingnan natin. Yung bagong-bagong, kalolaunch lang ng movement na, ano ba ito? Risa na. Kakalaunch lang to build support for a possible Ontiveros presidential run. What do you make of this development? Ito ba'y parang feeling mo viable alternative kung sakaling hindi na talaga magbabago ang desisyon ng the lady from Naga? Ako, dapat naman talaga nag-i-explore na tayo ng ibang mga alternatibo. Diba? Kasi ang isang lesson from 2022, hindi pwedeng last minute ang desisyon. So kung talagang at this point, ang sinasabi ni VP Mayor Lenny, hindi ako tatakbo, kayo na yan. Diba? Bahala ko talaga, dito na ako magpapatuloy at mag-retire sa Naga, which is a valid decision on her part. Kailangan na nating magtanong, kung ganun, sino yung... Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-default sa 2028. So, kung yung mga ibang mga tao naniniwala, si Senator Risa, dapat na nating, di ba, parang ihain. Diba? Simulan na yung Ako, tingin ko, valid yun. Ngayon, in the same vein na nakarinig ko, may mga iba rin namang mga taong nasa broad sphere of what we can call the opposition na naghahanda na rin. Valid din naman yun eh. Diba? Kahit yung opposition na sabihin natin na... Okay. So, kumbaga, medyo siya yung may katanggap-tanggap sa maraming spectrum, sa malaking grupo. Kung pagpausapan lang natin yung mga sumuporta kay VP Lenny, na patuloy na sumusuporta sa kanya, so essentially this is 30% na tingin ko more than acceptable si Senator Risa. Pero struggling sa surveys pa rin, sinasabi nila. Kahit medyo nagpaparamdam na. Kasi feeling ko, ang tingin pa rin ng madaming tao, ang tatakbo si Leni Robredo. Tingin mo? Yun naman yun eh. Kaya naman, pag tinignan mo, VP Lenny, Mayor Lenny, polling at depende kung ano pinapaniwalaan mo, 18 to 30%. Number 3 so far. Mga ganon, di ba? Pero yung iba, Senator Risa, Senbam, ganyan, polling at 2-3%. Ganon. Feeling ko factor yon na, well, kung sa choices, nandun pa rin si VP Lenny. Karamihan ng mga tao, siyempre, na dumaan dun sa kampanya ng 2022, siya pa rin yung mapupusuan. Pero pag talagang sigurado na o nag-sink in na sa madaming tao na mukha talagang hindi na siya tutuloy, tingin ko magbabago yung numero. Naniniwala ka ba doon sa sinasabi lang the curse of the rerun? Lahat daw na
mga hindi nagtagumpay sa isang presidential run, sa sunod nilang pagtakbo, mas hindi sila magtatagumpay at mas mababa pa ang makukuha nilang mga numbers. Raul Roco, Ping Lacson. Ping Lacson. Lacson. Oo, mga ganyan. Imelda Marcos. Ano pa ba? Oo nga. Marami-raming ganyan. Yeah. Ako, yun ang conventional wisdom. And Ano kaya yun? Merong ano na parang may loser na natalo ka na eh. Diba? Tingin ko, may ganon. lupit naman ng mga tao. Although, that said, hindi naman, kumbaga, totoo yung isang rule na ganyan until somebody actually breaks it for the first time. Diba? Parang basketball lang yan eh. Down 3-1 ka, talo ka na, pero once somebody does it, posible na. Diba? So ako, hindi siya dapat maging batayan dahil hindi tayo sigurado. Diba? Pero Tsaka ilan lang nakakaalam nun. pero ako definitely ano yun, may disadvantage sa ganun. At least si Pascual Racoyal, ang patron saint ng Sino si Pascual Racoyal? si Pascual Racoyal, Attorney Barry, ang patron saint ng mga, ang tawag dito, yung mga kandidatong mga Amay Bisaya, tawag doon. Nuisance. Mga nuisance candidate. Siya ang patron saint. Okay. Wala pa yung mga early. May patron saint ng mga nuisance candidates? Siya, si Pascual Racoyal. Sa halos At lahat. hindi si St. Jude dito. Kala ko si St. Jude ang patron saint ng Lost causes. Oo. Pero ito kasi tumatakbo na as early as 1930. Noon pa. Matagal ang pangalan to na talagang. Okay. So every election tumatakbo siya? Every election. At every election, talo siya lagi. Surprise, surprise. Pero nung... So para siyang si Ruben Canoy. Di ba ganun tipo? Sa ilang beses din tumakbo yun, di ba? Oo, pero at least ito, si Pascual Racoyal na ang isa sa mga plano ay ilipat daw ang center of seat of government sa Baguio para mas relax ang init para hindi mainit ang ulo ng mga tao. Okay, so ganong klaseng kandidato siya. And to may vision siya to run government by remote control. Okay. Matindi. Si Pascual Racoyal din noong nagkailan ng elections para sa interim batasan. Hindi siya tumakbo kasi busy daw siya. BC? Busy siya. Saan? Basta busy siya. Okay. Pascual Racoyal. Galing ng Pascual Racoyal na yun. Alam mo, sa panahon ng social media, makakakuha ng boto. Totoo yan. Si Pascual Racoyal. Mananalo pa presidente yan si Pascual Racoyal. Alright. Pero, what makes Senator Ontiveros an attractive prospect for the groups you just mentioned? Tingin ko yung consistency. Through yung years nung Duterte, diba? Hanggang dun sa punto na parang walang leader ang posisyon. Ito yung 2022, diba? Pagkatapos ng pagkatalo ni VP Lenny. Siya yung siya yung tumindig eh. Diba? Very clearly sa yun nga yung minority of two sila ni diba? Ni Senator Coco Pimentel. And during that period, nagawa niya yung pagpapakulong kay Alice Guo. Nagawa niya yung pagpapakulong kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Dahil, di ba, yung inimbestigan niya dahil sa human trafficking. So ako, ang hinahanap tingin ko ng mga tao na naghahanap ng kandidato sa 2028 na galing sa hanay na ito, yung lumalaban. Yung tumindig na eh. And I think yun ang biggest ni Senator Risa. Meron kaming pollster na bisita several days ago at sabi niya, yung optimism ng mga tao na may youth vote, it's the youth vote that actually got Bam and Kiko in the Senate. If that trend continues, medyo maganda ang prospectus daw for 2028. Pero ang sinasabi nito, myth daw yon. Yeah. Kasi 40% daw ng youth vote is Duterte, DDS. Yeah. Narinig ko na rin yung yan. And unfortunately, nakita ko yung numbers. Mukhang lumalabas talaga. Kung titingnan mo lang pure demographic, edad lang. Diba? Majority talaga nung ang batayan mo 2025 election eh. Mas madaming mga bata, Gen Z at millennial, na bumoto kay Bongo o kay Bato de la Rosa kaysa sa mga bumoto kay Bam Aquino o kay Kiko Pangilinan. Tingin ko kasi medyo may bias tayo when we think of youth. Tayo, di ba? Naisip ko sa natin, youth, yung mga
tulad natin nung nasa college tayo ganun tipo. Pero 'di ba, the vast majority ng youth, wala naman sa universidad Wala naman 'yan sa eskwelahan 'di ba? Nagtatrabaho na 'yan, 'di ba? O walang trabaho, 'di ba? 'Yun yung point. And obviously, iba yung nagiging perspective nila, iba yung napapagkuha nila ng impormasyon. Lalo na ngayon sa panahon na sobrang laganap ng pagkuha ng impormasyon sa social media na hindi naman laging reliable. Dahil sa'yo siguro, feeling ko dumadami ang mga trolls ngayon. Hello sa mga trolls. Thank you, pinaparami ninyo ang traffic namin. It's Diba? income for us. Pero ako, more than anything else, hamon yun. Diba? Kailangan mong... Paano ayan yung base? and for the youth, na ako naman, hindi ako nagdududa na pag pinag-usapan mo yung youth na nasa mga universidad, lahat naman ng mga ginawang poll sa kahit na anong university, ang nananalo naman, Yung ideal candidate yung palagi. ideal candidates, di ba? Si Luke Espiritu nga, nananalo sa Nakakasakit lang ng damdamin. Di ba? Ibig sabihin, kailangan ding maghamon yun na lumabas sila outside of yung comfort zones nila. At di ba, baka talaga makipag-usap doon sa mga tao. Hindi echo chamber. Oo. Yun naman yun. Ang Pilipinas daw kasi, we always have the tendency to elect yung polar opposites nung... Nung previous. Oo. So, ang polar opposite lang ngayon, so medyo may higpit ng konti. May konting martilyo. Oo, tingin ko, medyo mas decisive ng konti. Parang parang kahit yung parang at least may appearance, may performance, may semblance ng kumikilos. Yeah. Yun yun. Kasi tingin ko yun ang disappointment ng marami kay BBM. Feeling nila masyadong laid back. Parang walang masyadong sense of urgency. Kaya yun yung kritisismo. Pero ako, hindi naman necessarily ang opposite nun ay Sara Duterte. Kasi isa pa ding, hindi naman exactly nag-deliver yun dun sa kanyang panahon sa pamahalaan ito. At huwag natin kalimutan, up until last year, partner siya dito sa gobyerno. In fact, nasa cabinet siya She may not be your type of candidate, pero Barry, tawag dito. Pagod ka na ba sa kakasabing, see, I told you so, or hindi pa rin? You take perverse pleasure in that. Ayokong sabihin actually yung I told you so. Diba? Kasi tingin ko, kapag ang eleksyon kasi, well, binibigay natin yung, rightly or wrongly, binibigay natin ang choice sa mga tao. Diba? Ang problema doon, damay ka eh. Yun nga Pero ang feeling ko, kapag hindi nanalo yung tingin mong the best candidate, di pagkukulang natin yun dun sa mga nagtrabaho for the best candidate. Diba? Yun yung doon. Correct. It's either nagtrabaho dapat tayo nagsimula tayo ng trabaho mas maaga, maging mas maganda yung mensahe natin, maging mas maayos yung strategy natin. Pero hindi ako komportable dun sa, di ba, yung taking pleasure na after the fact, sabi ko naman sa inyo, mahina talaga yan. Mahina talaga. Di ba? Ako, ang laging tingin ko, so sa susunod, ano na? Yan. Yan yun. Looking for Pascual Racoyal. Pero ako talaga, kumbinsido ko, nauna lang siya siguro ng mga 100 years. Ako kung wala sa Wikipedia si Pascual Racoyal, idedemanda ko ang Wikipedia. Thank you for joining us. Attorney Barry Gutierrez, puntahan po ninyo ang podcast, ang sikat na podcast sila ni Attorney Edwin Lacerda. Buti na lang kung tayong mga joke ngayon. Ano? Oo. Walang ayoko ulitin.